sa E. Ganun siya. 4 tones. Cantonese na... B! Ano? Sige. Iba kasi ang spelling kasi ng Cantonese. Hagod Hagod pala magturo. This is Mandarin. Okay? Now, I'm gonna teach it before Cantonese. Hokkien. Hokkien is what we speak. Kami ni Jenny sa bahay. Ayan, Hokkien. So, yung E, magiging... Walang connection to, Walang connection. Paano ba yung spelling? It. Ano to, English reading to. It. D. Sa. Okay? Paglalagyan natin siya ng tone, hindi naman na important to. Saang tone yung it? It. Chill lang siya, diba? It. Anong tone siya? It. First tone. Correct. Learning fast. You're learning fast. Huh? Wow. Proud of you. It. Bulaga. D. Yung D. It D. D. Pangilang tone. Hindi talaga first. Hindi first. D. Hindi siya malambing. Galit siya kasi nagets mo na D. Mali yung answer nyo. Babagsak talaga. 4. Correct. D. Sa. Yung third. Sa. Second? Hindi talaga second. Sa. Silent night. Sobrang chill niya. Sa. Basta malambing. Pinakamalambing first tone. Diba? Sa. It D. Sa. Ayan. So, in Mandarin, E-er, san. In Hokkien, it D. Sa. Ngayon, dadagdagan natin ng isa. Kasi, wala tayong magawa. Cantonese. Are you ready? Ready? Okay. Cantonese naman. Familiar? Ngayon, in Cantonese, meron silang own, disclaimer, meron silang own alphabet. So, this might not be the exact spelling. I'm doing this spelling for layman's term, okay? Now, this is how you say it. Yat, I, sam. Yat, I, sam. I, sam. Okay?
So what tone? Si yat. 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 Pang ilang tone? Yat. Anong second? Malambing. Yat. Yat. Pero parang pagalit na yung pag-yat ko dahil ang mali yung answer nyo. Yat. Pag second kasi, yat. Ganon siya eh. Pag third, yat. Pag fourth, yat. So first, yat. Yat. 30 minutes na tayo ha. Mali pa din. Kasi bago gamitin ito, gamitin mo... Sorry. Yat. Okay, yat. Yat. Eto tricky. Yat. I. Pang ilang tone siya? A. Pang ilan yung yi? Medyo confusing, di ba? Medyo 2 to 3 ganun. Pero hindi siya yi. Hindi siya yi. Ano siya? Yi. Anong 4? Hindi siya 4 kasi ang yi. Ang 4 is e. Yun yung 4. Change your answer. It's okay. We're gonna be patient here. It's okay. We all learn. I think 1. No. Second tone. Tama? If you remember, E. Ito. E. Hindi kayo manghuhula. Madali yan guys. Huwag mo sabihin mahirap. Pag sinabi mo mahirap, di mo magigets lalo. Sabihin mo madali. Sabihin mo masaya. Para maintindihan mo siya. You have to enjoy it. Tama? Do you understand why it became yi? Right? Because, eto nakakalito eh. Yi. Basta yi. Alam mong nag-wave yung voice mo eh. Kapag third, yi, u, i or sansi, u. Kaya siya nagiging u. Kasi, di ba, nag-wave. Pero pag mabilis lang, u, liao is bored. Liao, u. Ito siya, u. Pero pag 5, u. Yan. So, ito, yi. Sam. Baka i-surprise quiz ko kayo. Makinig kayo. Sam, pang ilang tone si Sam? Correct! Yes! I'm so proud of you. I'm so proud of you. You did so well. Sam is first tone. Yes. Now, tonal and Chinese. That's true. Again, for Mandarin, it's san. Pag ibang province, san. Pero huwag na yan. San. Pag Hokkien, sa. Tama? Pag Cantonese, sam. Di dadagdagan pa natin. Bakit medyo similar yung Chinese sa Korean? Il-isam. Hindi. Wala pala tong Y. Chinese yun. Kaya nalito-lito na ako. Il-isam. Ayan o, diba? Kaya medyo pag marunong ka na ng Hokkien or Cantonese or minsan Mandarin, medyo magigets mo na agad yung Korean. Kasi, tama, sa il-isam, almost same. Il-i ng Cantonese.
sa il isam sa tama sa isam Cantonese. Yat isam il it. Gets nyo? May konting similarities. So, for example, hala, naging history na. 진짜? 진짜 is really. Ay gags. Ilang J ba yun? 진짜? 짜장면? Tama ba? 진짜? 진짜? In Chinese, hindi ko alam spelling. In Chinese kasi ito yun eh. Jinjia. In Chinese, jinjia. Jinjia. Totoo ba? Jinjia. 진짜? 진짜 really? 진짜? 진짜? 진짜. Pagod. Yoko na. Lumalayo na yung ano. Lumalayo na yung 진짜. 진짜. Tsaka Hokkien. 진짜. Malayo na, di ba? Malayo na. Huwag na to. I'm just saying, if this is something that you wanna learn, it gets a little bit easier over time. But the first thing I would recommend probably would be Korean. Because in one day you can already learn how to read but not understand how to read Korean. Diba? Il I Sam. Yan siya. Pagod. Nahulas ako dun ah. Mat naman. Oh my God. Sumimasen oto-san, kimochi desu ka? Recess na. Okay, recess na. Banding na tayo. Nagets nyo itong mga to. Okay, 1, 2, 3 lang naman to. It's not as important. Paano po 4? Anong paano po 4? Search mo na lang muna. Nantok na ako eh. Sa Mandarin, chonde. Oo, tama. Chonde. Pero sa Hokkien, jinjia. Sa Cantonese, chanhai. Meron ba dito marunong mag-Cantonese? Sabi ko 30 minutes na. Nagturo na ako ng buong may pasilabos na. Sige. I love you. Last na to ah. Di man kayo nagpa-follow tapos nagre-request kayo. Ay, naka-follow na ba? Sorry. Ay, nagsusulat ka pa? Ba't hindi mo kasi ini-screenshot?
This is how you write I love you. Mo. Pangit. Yan yung tattoo ni Christian dito. Kita niyo yan, di ba? Wo ai ni. Pangit kung magsulat ng Chinese talaga. Wo ai ni. Madalas nyong nakikita. Marinig, di ba? Wo ai ni. Siya. Wo ai ni. Ngayon, para malaman natin kung natutunan nyo talaga yung kanina. Anong watashi wa star? Iba yun. Wo ai ni. Wo. Pang ilang tone si wo? Pang ilan siya? Wo. Nang sagot nyo. Sinabi ko bang wo ai ni? Or sinabi kong wo ai ni? Kasi ba, o. Hindi one. Because one is wo. I said wo ai ni. Wo. Nagtatop pa din yung one, no? Wo. Correct. Wo. How about I? Medyo galit na. Kasi nagets na niya. I. 4. Correct. I. Ni. Wo ai ni. Medyo mahirap si ni. Wo ai. Ano ito? I. Pang ilan si ni? Second! Oh my God! Ang galing mo! I'm so proud. Okay, ni. Ngayon, in Hokkien, di na natin lalagyan ng tone. Tuturo ko na na to. Gua ai di. Wo ai ni. Gua ai di. Gua, huwag ka magpigil ng tawa. Nasa class tayo. Gua ai di. Saan kayo pinaka nahirapan, guys? Is it sa tone? Ala, ba't may nagsasabi ng one? Tama naman to. Gua ai di. Sa tone, saang parte ng tone? Sa 2 and 4, no? Ay, sa 2 and 3, no? Kasi basta, parang kumakanta eh. Gua. Yun yung 1. Madali lang yung 1. Gua. No, pagalit. Gua. Di. Gua. Is 4. Basta ang ang pinakamadali 1 and 4. Diba? Sabihin natin. Kuwa. Diba? So ngayon, in Cantonese, ngoy, parang ngoy lay, pero pwede naman tong silent, ngoy lay. Sa Korean,
Saranghe. Saranghe. Antok na ako. Nato, saranghe, oh. So, among the 3 Chinese dialects here, what interested you the most? Is it Mandarin, Hokkien, Cantonese? 我爱你,我爱你,我爱你. Mandarin. Because Mandarin is easier, I think, to learn. Hokkien Mandarin. Personally, favorite ko Cantonese kasi malambing sa tenga. Pero ito yung ginagamit namin ever since sa bahay. Dito naman sa school. Tattoo ni Chani, ito yon. Ay. Tama ba? Yung may tattoo niya. Ito yan. Ito yun. If I'm not mistaken. Ay. Maganda kasi yung maganda yung Chinese characters. There are thousands of Chinese characters. Until now, hindi ko kaya ma-memorize lahat. This one, inside. This is, di nakita. This is sin, this is heart. Diba? Within love is your heart. May mga ganun siyang meaning. Kunyari, ang daming magagandang meanings din eh. Kunyari, ito. Baka ma-information overload na kayo guys ha. Ito. Letter M to. Letter M to sa Korean. Pero in Chinese, this is ko in Mandarin. Ko. Ko. Meaning yan mouth. Nung unang panahon, di nila alam paano isulat yung mouth. So, ko. Tapos alam nyo ba? May history din yan. Bakit ang pronunciation, diba? Pagod. Ang basa sa gutom, ganun magutom ng una pa nun. Pagod na kayo ka na. Ang mahalaga, naguluhan kayo lahat. Pati ako. Parang gusto ko na maligo ulit. Ay, eto. 自由 Inantok ako ulit. Inantok na ako. Di naman na siguro ako i-restrict ni TikTok, no? Ulit. Basta natutunan niya yung E-er san, happy na ako. E-er.
Saan? 3 line lang yan. Literal na nag-count ka. 1, 2, 2 linya, 3, 3 linya. Diba? New knowledge unlocked. Yeah. Okay. And that's it. And that's it for today. Pinagawa ko. Sabi ko 30 minutes lang. Ang dami nangyari. One on is good night. Pagod pala maging teacher, no? Kapagod. Pagod ako. 1, 2, 3 lang yung tinuro ko. Tsaka I love you, ah. Oh my God, nagdagdagan ako ng 4K followers dahil nagturo ako. Uy. Ano yun? Saan galing yun? Kailangan lang pala magturo para i-follow. Follow nyo rin ako sa Instagram, guys. Physics. I love physics. Physics. I love physics. Araw-arawin ko para 4K. Okay, next ano. Programming naman. Anong hatest nyo na science branch? Ako chemistry. Parang feeling ko tangang-tanga ako nung high school sa chemistry. Like, I felt like I did not learn anything. Hi, Sai! How are you? Chemistry hatest ko. My favorite is physics. Biology also. Biology, I love. I'm a chemist. Sorry. Yung physics kasi parang doon ako I don't know. Hindi ko kasi maintindihan talaga yung chemistry. Like, ang dami nangyayari. May mga bonds. What is that even? Ang alam ko lang oxygen, hydrogen. Tapos bigla may nagbabond. Ba't nagbabond? Ba't nagbabond yung mga elements? Ano ba yung mga natandaan ko sa elements? Ang barkada kasi sila. Ano yung mga nakakalito sa chemistry? Confusing chemistry terms. pH, may mga pH pa, B. It's giving high school trauma. I don't like it. Uy, pero in fairness, na-memorize king periodic table nun. Gold is AU. Silver is AG. Oxygen is O. Hydrogen, H. Tungsten is TU. Diba? Einsteintanium is E. IW ba yung tungsten?
Sorry. W pala. Dapat to ang stem. K is potassium. Potassium ba? K. K is potassium, yes. O sige nga. Iron is I. Fe. Bakit Fe yung iron? It doesn't make sense. It sounds wrong. Ferrous. Ano yung ferrous? Ferrous wheel. Containing, consisting of iron. Chemistry. Iron with the valence of 2. Oh my god! I don't even wanna know anymore. Ang mahalaga, hindi ko siya kinailangan nung magtatrabaho ako. Pero saludo ako sa mga mga magaling sa science. Chemical engineering. Doon pa nga lang sa bonds. Mayroon pa mga terms dyan dati. Molecular something. Diyos ko. Feeling ko, if I were... Before, I thought about studying creative writing, language, ganon. If hindi art-related. Kung hindi mo course yung course na kinuha mo ngayon, ano dapat yung course na gusto mong i-take? Bukod sa culinary. Actually, ang goal ko is mag-take ako ng short course ngayon. Either I wanna learn how to sell diamonds and jewelry. So, iniisip ko if I'm gonna enroll myself sa parang GIA, yung mga sa diamonds ganyan, or culinary, since I love food and I love preparing food for Pau Pau. Gusto ko culinary. So, I'm choosing between the two. Pero culinary, yung tagal. Meron bang course dito sa Philippines na lang? Yung 1 year lang, ganun. At saan? Ang dami nang ginagawa sa live. Talagang hindi pa mapirme. TESDA. What do you guys think? Because I feel like I need something I can use for life. So, I think I can use both also. Yung sa GIA, yung sa diamonds, maganda din yun eh. For business. Culinary naman, maganda din. Culinary. Saan kaya ako bagay? I feel like kasi hindi ako ganun I'm not a planner type of person. So, kung mag-culinary ako, feeling ko, masarap ako magluto, pero tamad ako mag-prepare ng menu, recipe, ganyan. Saan ang magandang culinary school na short course na less than a year? Yung sinasabi ninyo. Like a good school for that na I can invest on. CCA. B, di ko naman maintindihan yung mga acronyms. CCA, Manila. Good luck, babe. Good luck, babe. Hi, Mike. Shout out kay Mike. Cax, Manila.
That sounded so weird. CACS. Cax Manila. Saan ka galing? Sa Cax. Anyway, saan? Center of Culinary Arts. CCA is Center of Culinary Arts. Center of Culinary Arts or Cax Manila? What's better? See, culinary art courses. 2-year program nakalagay dito. Choose your journey nakalagay dito sa CCA. Yan there is Cax si Joshua Garcia. Parang uminit. Nakabukas kasi yung pinto para sa internet. Okay, let's look at both. We have Cax and we have CCA. Our courses. Okay, dito muna tayo sa CCA. It's not you, it's dandruff. Uy, wala akong dandruff. I want to be, there's choose your journey part dito. I want to become a chef. I want to become a culinary and entrepreneur. I want to be an agripreneur. I want to learn how to bake. May ganun. Feeling ko hindi ako pang baking. Fundamentals of Culinary Art, 12 days part-time. Fundamentals in Filipino cuisine. Ang culinary ba? Ano ba yun? Nag-aaral ka lang magluto ng maraming menu? Ganun? YTLC, YouTube lang culinary. Choose international. No, I cannot leave my son. Plating din. Wide variety of dishes. Api, tulog ka na. Sir Jer, pinsan ba kita? Ba't alam mo yung nickname ko? Nickname ko sa bahay, Api. May natutunan din siya sa viewers. Give and take ba? Di ba? Api kasi sa Cantonese, yung baby is PP, PP, lahat ng mga nicknames sa Chinese, lagi may A. So, Api. Si Jerry, maliit siya. Siya yung pinakamaliit dati as a baby. So, Sai, Hosai, Sai, ganun. Pero pag may Asay, so Asay ang pangalan niya. Ako, Api, ganun. Ay, nawala ako sa sinesearch ko. Ay, si Bea Alonzo nagano din. Fundamentals in baking and pastry. Ang daming pwede pala, oh. Mahal kaya itong mga ganito. Pero gusto ko din kasi mag-aaral nung yung sa Diamond. Magbebenta ako ng affordable but high quality diamond rings. And naglag.
diamond rings or uh, diamonds or quintas. Professional Asian cuisine, professional culinary pastry arts program. Dami pala. Ang broad pala ng culinary. Ayoko na. See, that's the problem with me. Ang bilis kong mag-indecisive ako. So, mag-cafe na lang kaya? Ano bang course pwede pang cafe? Tapos di man ako nagkakape. I think doon tayo sa Diamond. GIA course. Patawag doon. Gemology classes. Gemology. Diba? Ang bilis nag-jump from from culinary. Okay, wait. Gemology. PH. Baka may ganun. Ooh! Gem Lab Philippines. Uy, parang okay ito. Sabayan yung mga kabaliwan ko ng gantong oras. Ang galing! Basic jewelry appraising and pawn shop Hindi, ayoko yan. Basic gemology on diamond education. Looks good. Fine jewelry manufacturing and plating. That looks good. Hanapin natin ito sa Facebook. Gemology. Bibili ba kayo sa akin ng alahas pag nag-gemology ako? Sleepmology. Wala magsi-sleepmology dito. Bili ba kayo sa akin? Hindi po. But if you look at the market here in the Philippines, mahirap. Bakit? Anthropology. Ayaw mo gold? Gusto ko gold, pero kasi hindi ko alam. Paano ba, ano ba nga aralin pag gusto ko yung mga gold? So honestly, sobrang obsessed ako sa jewelry ngayon. Yung lahat ng pwedeng ipamana. Nice necklace. This is Bulgari. Pero huwag niyo pansinin yung mga ganyan. Gem Lab Jewelry, Gemology, Philippines. I'm tired. Wala na akong interest kahit saan. I just wanna take a rest. I just wanna rest now and forget everything na iniisip ko kanina. Tulogology. Ano ulit yun sa gold? Kunyari sa gold. Kasi pwede rin yung gold, pero mas iba yung art sa gold. May designs na naka-akibat, na naka-connect, diba? Pag sa gold.
What to expect sa 3-month-old baby? Mawawalan ka na ng tulog pero sila yung madaling alagaan. Kain tulog pa lang yan. Pero 3-month-old, I think dyan na nagsa-start yung nagbabago yung time niya ng tulog. So minsan akala mo tulog na dapat siya by ganyan, tapos ngayon siya gising, yung mga ganon. Ala, nag-iba na yung topic, nawala yung sa gold ko. Ano nga, aralin pag gusto ko sa gold jewelry. Kaso, saturated na rin yung market doon. Hindi na, magiging house husband na lang ako. Paano ba magkapera? Gento. Ay, kala ko naman totoo yung Gentology. Sira ulo yung na. Munti ko na i-search yung Gentology talaga. Meron ba ganong short course for jewelry? Three months old ba siya nung tumawa si Papaw? Hindi, mga 5. Doon siya nag-start to laugh. Siguro mga smile pa lang yung third month. Fashion designer. Naisip ko din yan. Pero, I think it takes a different kind of taste to pull off fashion. Wala ako nun. Ano na ba? Ano pa ba pwede? Huy, dito pa ako sa live talaga nagkaroon ng quarter life crisis. Diploma in jewelry design. Jewelry. Or what if mag-florist na lang? Mag-florist na lang pala. Since mahilig ako, tsaka yung father ko sa mga real flowers na... Or what if mag-sleep na lang ako? How about cars? Do you like cars? Hindi eh. Course page. Gem Lab. Nahilo na kami sa trip mo. Ako din nahilo na ako eh. Parang ayoko na nga lahat eh. Parang ang ending ayoko na lang kumita ng pera. Gusto ko na lang matulog. Nakikiano ka pa eh. Papangalanan natin siyang Jacob. Epal ka eh. Epal to si Jacob eh. Naghahanap ako ng course eh. Actually, gusto ko rin magka-bar. Yun ang hilig ko kasi, uminom. Alam mo, for you to be able to determine kung ano yung gusto mong i-pursue, you have to try to look at your hobbies. I love perfumes. I love drinking. I love cooking and eating. I love investing on jewelry. So, ito yung mga tinatry ko na i-pursue. Dapat gusto mo talaga siya.
What if wala kang hobby? Eh di sleep ka na. Meron ka, di walang naiisip yan. Kasi itong mga to, hindi ko naman naiisip kanina eh. Ngayon lang bigla-bigla lang din eh. Resto bar. Kaso, ang hirap mag-manage ng restaurant. Feeling ko house husband talaga. Perfume. What do I do? Puro tinta na yung kamay ko. What if mag-vlogger na lang ako? Hindi ka magta-time travel. Or mag-aral ako abroad, tapos dalhin ko si Pau Pau dun. So anong kakainin namin? Wala na akong work nun. Hirap naman. Hirap naman sa mundo. Oh my God, alam nyo ba? Did you know? And this is real. They have confirmed that there are aliens and they are from the ocean. Did you know? 2 to 3 days ago, confirmed. Yes. This is real. I mean, this is from all the news outlet. I-search nyo sa TikTok, tas itag nyo ako. Totoo! Ay, maniwala. Aliens in ocean. I mean, we have a lot of discoveries from outside our planet. Because we have telescopes, ganyan. Di ba nakikita natin yung mga planets and galaxies light years ahead from us, away from us. But, yun ang na-discover natin. What we haven't discovered are the things beneath the ocean. Did you know the only thing we have explored in the ocean is only 5%? 5% pa lang ng ocean. So, ano yung mga pinaka nakakatakot na na-discover natin in the ocean? Picture that. It's only 5%. So, oh my God, 5%? Saan nga? Yung 95%, anong meron doon sa ilalim? Yung 95% na yun, what the heck? Diba? For the longest time, tinignan natin kung ano yung meron outside of our galaxy, but we haven't really explored what's inside our planet. And that is dumbfounding. Literally, kinonfirm talaga guys na merong aliens from the ocean. But I don't know how true this is, but it's on the news. It's on the news. And meron tayong tinatawag na, dati UFO ang tawag, ngayon UAP. UAP ba? Unidentified Aerial Phenomenon. Ito yung mga nakikita or na-witness ng ibang pilots natin. Trivia. You know G-Force? Dancers. Yung G-Force. Yung average human being, nagaano siya. Ang kaya lang natin i-sustain is 9G. 9G, tama ba? Ang jet natin siguro 18G. Yan, yung aircraft natin. Pero etong mga UAP na to projected 2,000G. Ganun ka-advanced. So what if lahat ng mga nandito sa mundo bago ma-wipe out dati was from another place in the earth, on earth?
I have no idea what I'm talking about. I just want to sleep. Bye. Good night. What if also these are meant to be not discovered? Let's just sleep. Na napupuntahan to. Gusto ko lang mahanapin yung career na gusto ko outside of vlogging. Anong nangyari? Napunta ko sa aliens. Diba? That's so scary. Alam nyo ba? Marami pa ring tribes sa Earth. Hi Bricks! Miss you! Marami pa ring tribes sa Earth na hindi alam na may civilization outside of their islands. 'Di ba? Yung mga sentinels, ganyan. Hindi nila alam na may technology outside, na may other civilizations outside. Sino may alam na nag-exist sila? Tayo. Tayo from the outside. And we don't want them to discover us because we want to protect them. Because baka pag naka-interact natin yung mga tribes na yan, makadala tayo ng sakit sa kanila or sila sa atin, 'di ba? We might mess up their something like ecosystem or something like that. We might mess it up. So that's why it's best for them not to discover us while we know they exist. What if ganon yun sa atin? What if yung mga aliens from the ocean, ganon? It's better off that we don't know that they exist. What if isa silang higher beings that they don't want, or it's not necessary for us to know that they exist? What if that would preserve the harmony? What if by discovering them, we would be able to unlock something that would be damaging to our existence? Oh my gosh, matulog na tayo. Shit. Good night. Sa papagod na yung utak ko, imbes na maantok ako talaga na nag-overthink na lang ako. Nag-overthink din ba kayo? Deserve. Wait lang, may sense ba yung mga sinasabi ko? Uy grabe yung mga tribo na hanggang ngayon andito, di nila alam na may cellphone outside their forest, their islands. What if there's a whole civilization in the ocean? Scary. Sige na. Good night na. Tulog ka na. Hindi ko alam ba't ginawa ka tong live na nakasabi ko 30 minutes lang. 2 hours na talaga. Good night. Love you guys. Tag nyo na lang ako sa mga nakikita nyo para dumami pa yung mga pag-usapan natin. Okay? Bye!